Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin ang dominant Game 1 win ng Boston Celtics laban sa Dallas Mavericks. Madaming dahilan sa panalo na ito ng Celtics. Mapasolid game man yan ni Porzingis, halimaw na two-way performance si Jaylen Brown, ang kanilang 3-point shooting at iba pang mga bagay. Ganun ba man ay focus nga tayo sa isang bagay at yan nga ang kanilang depensa. Ang great player nga na tulad ni Luka Doncic ay gagawa at gagawa talaga ito. So mamimili ka lang nga kung gagawin mo ba siyang shotmaker o playmaker. Well, sa game na ito ay nag-decide nga ang Celtics na gagawin nilang shotmaker si Doncic. Nagtala nga si Luka ng 30 points, 10 rebounds, and only 1 assist. Yan nga ang pinakakonti niya mga kaibigan. For the first time this season ay mas mababa sa 3 assists ang nagawa ni Luka Doncic. At paano nga ba nila ito nagawa? Ito nga ay dahil hindi nagdo-double team o nagbi-blitz mula sa mga pick and roll ang Celtics. Switch everything defense ang ginawa nila at ang resulta nito ay walang catch and shoot 3-pointer sila PJ Washington, Derrick Jones Jr. and even Kyrie Irving. Nawala din ng mga alley-oop plays si Gafford at Lively. Basically non-factor sila sa opensa sa game kanina. Kaya naman ang Mavs ay naging one-trick pony nga at panay ISO na lamang ang ginagawa ni Doncic dahil wala kang tumutulong sa depensa kaya naman hindi din malibre ang ibang player ng Mavs. Kaya naman kung ang Celtics nga ay nagtala ng 9 blocks, ang Mavs ay gumawa lamang ng 9 assists out of 35 field goals. Ibig sabihin ay 26 made field goals ng Mavs ang nanggaling sa isolation, which is never a good sign. So malaking credit nga sa Celtics mga kaibigan. Hindi nga ito ginawa ng mga naunang kalaban ng Mavs at so far ay effective nga ito lalo na't off game din nga si Kyrie Irving dahil sa higpit ng depensa ng Celtics. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa San Antonio Spurs. Kahapon ngayon ay balita ko sa inyo na plano ng Spurs ay trade ang kanilang number 4 and number 8 pick para sa number 1 pick ng Atlanta Hawks. Kung saan na inaasahan nga si Alexander Sarr ang kukunin ng Spurs kung sakaling kumagat nga ang Hawks sa trade na ito. Well, isang araw lang nga matapos na lumabas ang rumor na ito tungkol sa plano ng San Antonio Spurs ay lumabas din nga ang balita na ang projected top 5 pick and best point guard sa draft class na ito Nikola Topic mula Serbia ay may partially torn ACL. Siya nga sana ang target ng Spurs sa number 4 pick, isang high IQ point guard. Plano nga nila itong ipares kay Wemby moving forward. Ganun pa man agad siya nagpapakita ng pagiging injury prone. Kung naaalala nyo nga ay ginawan ko ito ng update kung saan nagtamo siya ng injury sa tuhod and 3 games back after missing 4 months dahil sa nasabing injury ay muli siya nagtamo ng injury sa tuhod, isang non-contact injury nga ito at ngayon sa medical exam sa draft combine sa Italy napag-alaman na ito ay isang partially torn ACL kaya naman sa ngayon ay medyo nawalan na nga ng interest dito ang Spurs at plano na nilang i-trade ang kanilang number 4 and number 8 pick para sa number 1 pick sa darating na NBA draft. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?